Itigil ang kasal! Sabay-sabay na napalingon ang lahat sa may pintuan ng simbahan dahil sa umalingaw-ngaw na sigaw ng isang lalaki. Sa pintuan ng simbahan nakatayo ang isang lalaki na may dalang sanggol. Dahan-dahan siyang naglakad papalapit sa gitna. Hindi pwedeng matuloy ang kasal dahil may anak kami ng bride. Sigaw ng lalaki. Hindi naman makapaniwalang tinignan ni Marco na siyang groom ang bride na si Lavinia. Mabilis naman na umiling si Lavinia dahil wala siyang ideya sa mga nangyayari. Mag-usap tayo, Lavinia. Buhay ang anak natin. Sigaw ulit ng lalaki. Bumilis ang tibok ng puso ni Love dahil sa narinig niya. Unti-unti niya namang nakikilala ang lalaking nagpatigil sa kasal. Walang iba kundi si Jarrett. Maaari nga bang itama ang isang pagkakamali na nakaapekto sa buong pagkatao ng isang tao? Paano muling makakapagsimula kung napakalaki ng nawasak? Hinihimas ni Lavinia ang tiyan habang nasa gilid ng kalsada. Nakaakay sa kanya ang mama niya na nagtatawag ng taxi. Nasaan ba kasi ang papa mo? Kanina ko pa siya tinatawagan eh. Natatarantang sabi ni Gemma, ang ina ni Love. Matapos ang ilang sandali ay nakasakay na nga rin sila ng taxi. Agad nilang binigay ang address ng pinakamalapit na ospital dahil manganganak na si Love. Tinatawagan din ni Lavinia ang kasintahan niyang si Jarrett at pati ito ay hindi rin makontak. Nag-aalala siya pero mas nakafocus ang atensyon niya sa mangyayaring panganak, lalo na't sumasakit na ng husto ang tiyan niya. Sa kabilang banda, nasa isang coffee shop naman si Jarrett habang kaharap niya ang seryosong papa ni Love na si Jason. Ano pong gusto niyong pag-usapan? Tanong ni Jarrett. Hiwalayan mo ang anak ko. Diretsahang sabi ni Jason. Hindi naman mapigilan ni Jarrett na mapatawa sa sinabi nito. Nagbibiro po ba kayo? Nasagot din ang tanong ni Jarrett nang manatiling seryosong mukha ni Jason. Kaya sumeryoso rin siya. Alam niyong hindi ko magagawa yan dahil mahal na mahal ko po si Lavinia. Mahal na mahal namin ang isa't isa at hindi niyo kami basta-basta mapaghihiwalay lalo na ngayon na magkakaanak na kami. Napailing si Jason. Walang kinabukasan ng anak ko sa iyo, Jarrett. Anong ipapakain mo sa kanya? Yang gitara mo? Paggigitara lang ang alam mo, isa pa. Premature ang anak niyo kaya hindi ito mabubuhay. Aasikasuhin namin ang lahat sa bata para mabigyan ito ng maayos na pamamaalam. Saad na nga ni Jarrett. Pumapayag akong layuan si Lavinia. Pero ibigay niyo sa akin ang anak ko. Mas may karapatan ako sa kanya. Saad na lamang ni Jarrett para mailigtas ang kanilang anak. Mabilis naman na tumango si Jason. Walang problema, maayos ka naman palang kausap eh. Lihim naman na ikinuyom ni Jarrett ang kamao niya. Alam niyang darating din ang araw na malalaman lahat ni Lavinia ang tungkol sa kasamaan ng mga magulang nito. Hindi rin naman basta-basta uupo na lang si Jarrett at walang gagawin. Makalipas ang ilang sandali narating na nga rin ni Lavinia kasama ang mama niya ang ospital. Agad naman na dinala si Love sa emergency room, medyo masama ang loob niya lalo na't wala sa tabi niya ang kasintahang si Jarrett. Naku mami, hindi mo pa pala kabuhanan ngayon. Magiging delikado ang kalalabasan ng baby mo. Pero mas magiging delikado naman ang buhay mo kung hindi natin ilalabas ngayon si baby. Sabi ng doktor sa emergency room. Nangihina si Lavinia pero pilit niya pa rin na inabot ang uniform ng doktor. Please, gawin niyo po ang lahat para maisalba ang buhay ng anak ko. Kaya ko pong lumaban. Huwag niyo po akong halalahanin. Naiiyak, kinakabahan na saad ni Love. Gagawin namin lahat pero hindi ka namin papaasahin. Kailangan ka naming i-CS para mabigyan ng pag-asa na mabuhay kayo ng anak mo. Seryoso namang sabi ng doktor. Wala namang pag-alinlangan na tumango at sumang-ayon si Lavinia sa sinabi ng doktor. Unti-unti namang naramdaman ni Lavinia ang epekto ng anesthesia na itinurok sa kanya.
at unti-unti niyang pinikit ang mga mata. Umaasa na paggising niya ay magiging maayos ang kalagayan nila ng anak niya. Matapos ang ilang oras, sa emergency room ay dinala na rin si Love sa private room sa ospital kung saan siya pansamantalang mananatili. Lumipas din ang ilang oras. Nagkamalay na rin sa wakas si Lavinia. Una namang bumungad, sa pagmulat niya ay ang nag-aalalang mukha ng mama at papa niya. "Nasaan ang anak ko?" Mahinang tanong ni Love. Saad naman ng mama ni Lavinia. "Gising na siya. Tumawag ka na ng Dr. Jason, bilisan mo." "Ma, nasan po ang anak ko? Sabihin niyo, ayos lang po ba siya? Ayos lang po siya, di ba? Asan po siya? Gusto ko po siyang makarga." Pag-uulit ni Love na naluluhan na. Katahimikan ang namayani hanggang sa unti-unti namang naiyak si Gemma. "Ayokong biglain ka dahil kagigising mo lang, anak. Pero may karapatan ka namang malaman ang katotohanan. Wala na ang anak niyo ni Jarrett. Ginawa ng doktor ang lahat para maisalba kayo pareho pero hindi nakasurvive ang sanggol dahil premature pa ito. Nalaman niyo ni Jarrett at sinisisi ka niya kaya umalis na lang siya nang walang paalam. Iniwan ka na ni Jarrett, anak." Saad ng kanyang ina. Hindi naman makapaniwala si Lavinia sa mga naririnig niya. Biglang namanhid ang puso niya pero matapos ang ilang sandali ay sunod-sunod na tumulo ang luha niya sa mata. Matapos ang ilang pag-agos ng luha ay nasundan pa nga ito ng hikbi. Niyakap naman ni Gemma ang anak at sakto namang dumating ang doktor ni Lavinia. "I'm sorry for your loss, ma'am. Pansamantala muna namin kayong oobserbahan, kaya mananatili muna kayo rito sa ospital. Ano man ang kailangan nyo ay agad naming ibibigay at tutugunan." Saad na lamang ng doktor. "Hindi. Gusto ko ang anak ko. Ibigay niyo sa akin ang anak ko." Umiiyak na sabi ni Lavinia. "Anak, tama na. Ako nang mag-aasikaso ng lahat. Sa ngayon ay kailangan mo munang magpagaling at makabawi sa mga nawala sa iyong lakas. Gawin mo ito para sa sarili mo at sa anak mo. Bumangon at lumaban ka." Sabi na lamang ni Gemma habang pinapatahan ng anak. Matapos sabihin ng doktor ang mga kailangan niyang sabihin kay Lavinia, ay umalis na rin ito. Hinayaan naman ni Gemma at Jason ang anak nila na umiyak hanggang sa tumahan din naman ito. Hindi nila batid kung anong nasa isip ni Lavinia pero kinakausap nila ito at binibigyan ng mga magagandang salita para hindi ma-stress at ma-depress. Sa kabutihang palad, naging maayos din kalaunan ng sitwasyon ni Lavinia. Nakalabas siya ng ospital na may maayos na kalagayan. Tinuon naman ni Lavinia ang atensyon niya sa sarili at sa paghahanap kay Jarrett para makausap ito pero wala na siyang Jarrett na nahanap pa. Namuo ang galit niya kay Jarrett hanggang sa lumipas din na mabilis ang panahon. Halos 5 buwan na ang lumipas. "Ang bait ni Marco, di ba? Bakit hindi ka nalang pumayag sa kasal na alok niya? Gustong gusto ka niya. At heto ng pagkakataon mo para makapagsimula ulit." Pangiting-iting sabi naman ng ina ni Lavinia na si Gemma. Si Marco ang boss ni Lavinia sa pinagtatrabahuan niyang factory at hinahatid siya nito pa uwi sa bahay galing trabaho. Hindi naman pumadali ang sinasabi niya, ma. "Oo, mabait si Marco pero hindi ba masyadong maaga pa? 5 buwan pa lang po nang namatay ang anak ko." Sabi naman ni Love. "Oo nga, anak. Pero gagawin mo naman yun para makapagsimula ulit. Bigyan mo ng tsansa ang sarili mo na muling magmahal. Isa pa, mayaman si Marco. Hindi na kami mag-aalala ng papa mo sa kalagayan mo sa hinaharap. Kapag nagkaswerte, magkakaroon kayo ng anak na sigurado akong malulusog dahil pormadong tao si Marco." Hindi naman nakapagsalita si Lavinia sa sinabi ng ina. May punto ito kahit papaano pero ayaw naman ni Love na magpadalos-dalos sa desisyon lalo na't hindi siya sigurado na may nararamdaman siya
Para kay Marco o sadyang nababaitan lang talaga siya sa lalaki. Mabilis na lumipas ang mga araw at mas lalo namang napapalapit si Love kay Marco na siyang gustong-gusto naman ng mama at papa niya. Wala ka pa rin bang sagot sa tanong ko, Love? Payag ka na ba? Naikasal tayo? Payag na ang mga magulang mo. Ikaw na lang ang kulang. Sabi ni Marco. Nasa isang restaurant sila kumakain ng hapunan. Sumubo naman si Love ng pagkain bago nagsalita. Hindi ko alam, Marco. Ang dami ko pang iniisip at ang dami pang posibilidad na mangyari. Sigurado ka ba sa nararamdaman mo para sa akin? Baka mawawala rin yan kalaunan. Napailing naman si Marco. Hindi ako nagsasabi ng mga bagay na walang kasiguraduhan. Wala ka namang dapat ipag-alala, Lavinia. Ibibigay at gagawin ko ang lahat para sa'yo. Hindi kita iiwan. Gaya ng ginawa ng dati mong kasintahan. Pinapangako ko na magiging masaya ka. Sa akin na naman ang mangyari. Hindi naman kagad nakapagsalita si Love. Nag-iisip siya ng husto kung ano ang sasabihin. Sa harap niya hanggang sa napabuntong hininga na lamang siya dahil wala siyang maisip na sasabihin. I will prepare a contract. Kapag hindi mo nagustuhan sa piling ko after 1 year or before pagkatapos ng kasal, maghihiwalay tayo. Hiwalayan mo ko. Akong bahala at sagot ko ang lahat, pati ang gastos sa annulment. Ganon kita kamahal, Lavinia. Lahat gagawin ko. Lahat susubukan ko, mapatunayan ko lang sa'yo na totoong nararamdaman ko. Pakiusap ni Marco. Naalala naman ni Lavinia ang kagustuhan ng mga magulang niya na makapagsimula siyang muli. Matapos ang ilang sandali inabot ni Love ang kamay niya kay Marco. Sige, tinatanggap ko na ang offer na pagpapakasal sa iyo, Marco. Nabitawan naman ni Marco ang hawak niyang kutsara. Dahil sa gulat, walang pagdadalawang isip na kinuha niya ang kamay ni Love sa sinuot ang singsing na palagi niyang dala. Nagulat naman si Lavinia sa ningning ng diamante sa singsing pero napangiti na lamang siya, tumaasa na sana hindi siya nagkamali sa desisyon na pinili niya sa pagkakataong to. Sa isang maaliwalas na umaga, makikita ang isang simbahan kung saan may nagaganap na kasalan. Ang bawat sulok ay napapalibutan ng mga makukulay na preskong bulaklak. Makikita rin ang ilang bisita na imbitado sa nagaganap na seremonya. Makikita si Marco at Lavinia malapit sa altar habang kaharap ang pare. Ang mga magulang ni Love, tuwang-tuwa naman sa mga nangyayari. Wala nang mga magulang si Marco pero may iilan siyang kaibigan na dumalo at masaya sa pagpapakasal nito. Nang biglang, itigil ang kasal! Sabay na napalingon ang lahat sa may pintuan ng simbahan dahil umalingaw-ngaw ang sigaw ng isang lalaki. Sa pintuan ng simbahan nakatayo ang isang lalaki na may dalang sanggol. Dahan-dahan siyang naglakad, papalapit sa gitna. Hindi pwedeng matuloy ang kasal dahil may anak kami ng bride. Sigaw ng lalaki. Hindi naman makapaniwalang tinignan ni Marco ang bride na si Lavinia. Mabilis namang umiling-iling si Lavinia dahil wala siyang ideya sa mga nangyayari. Mag-usap tayo, Lavinia. Ang totoo niyan, buhay ang anak natin. Sigaw ulit ng lalaki. Bumilis ang tibok ng puso ni Love dahil sa narinig niya. Unti-unti niya namang nakikilala ang lalaking nagpatigil ng kasal. Walang iba kundi ang dati niyang minamahal na si Jarrett. Akmang lalapitan na sana ni Love si Jarrett nang hawakan siya ni Marco sa kamay. Sigurado ka bang lalapitan mo siya? Pinapaniwalaan mo ba ang sinasabi ng lalaking yan? Sunod-sunod na tanong ni Marco. Mapait na manginitian ni Love si Marco. Para sa isang ina na nangungulila at nawala ng anak, walang mawawala sa akin kung susubukan kong maniwala sa posibleng buhay nga. Nanak ko, hindi mo maintindihan ang sitwasyon dahil magkaiba tayo, Marco. Pasensya ka na. Hinila ni Lavinia ang kamay niya mula sa pagkakahawa kay Marco at naglakad papalapit kay Jarrett.
Itinaas niya ang suot na wedding gown para mas maging mabilis ang paglalakad niya. Lavinia, wag mo siyang lapitan. Sinungaling ang lalaking yan. Sigaw ng ina nito na si Gemma sa anak pero hindi siya pinansin ni Love. Tuluyan pa rin na nakalapit si Love kay Jarrett. Una niyang tinitigan ang sanggol na hawak-hawak ni Jarrett na halos wala pang kamuang-muang. Nakaramdam ng pagkasabik si Lavinia at halo-halo ang emosyon na nadarama niya. Gaya ng sinabi mo, Alice, ang pangalan niya at magkamukhang magkamukha kayo. Pagpapaliwanag pa ni Jarrett, 6 na buwan siya nung nilabas mo. 3 buwan siya sa incubator, saka nabuo ang 9 na buwan niya. Ang dami kong gustong sabihin sa'yo, Lavinia. Lahat ng gusto mong malaman. Sasabihin ko hindi ko natiis na hindi ka makita lalo na't kailangan na kailangan ka ng anak natin. At hindi ko kayang makita kang ikasal sa iba. Gayong may anak tayo. At hindi maganda ang paghihiwalay natin. Jarrett, pwede ba? Tumigil ka na sa kahibangan mo. Matagal nang wala ang anak nyo. Saan mo nakuha ang sanggol na yan? Ibalik mo na yan. May diin pa rin na sabi ni Gemma nang makalapit siya sa kinaroroonan ni Love. Anak, naghihintay si Marco. Ipagpatuloy mo na natin ang seremonya. Saka kayo mag-usap ni Jarrett. Marami pa naman kayong oras pagkatapos nito. Sabi naman ng papa ni Lavinia. Hinarap naman ni Love ang mga magulang niya. Malaki na po ako. Huwag niyo na akong kontrolin pa. Kaya ko na rin naman ang magdesisyon sa sarili ko, mapa. Sa tingin niyo ba? Hindi ko nahahalata na gustong gusto niyo akong ipakasal kay Marco dahil mapera siya at maimpluwensya? Alam na alam ko rin na ayaw niyo kay Jarrett dahil naliliitan kayo sa kanya. Saad naman ang ama niya. Ano bang sinasabi mo, anak? Huwag mo naman kaming ipahiya ng mama mo. Dahil lang kay Jarrett na iniwan ka noon at bigla na lang susulpot ngayon. Para saan pa? Para buuin ang pamilya namin na hindi na natatakot sa inyo. Malaking respeto ko sa inyo dahil sa mga magulang ko kayo. Pero lumagpas na kayo sa limitasyon nyo. Hinawakan ni Jarrett ang kamay ni Love, saka hinila papalayo at palabas ng simbahan. Nagpahila naman si Lavinia at kahit sino pa ang tumawag sa pangalan niya, hindi niya ito nilingon pa. Pinapasok ni Jarrett si Love sa isang magarang kotse sa front seat. Inilagay din ni Jarrett ang sanggol sa backseat ng kotse kung saan may safety itong higaan. Si Jarrett ang nagmaneho. Anong nangyayari? Pwede mo bang sabihin lahat sa akin? At saan tayo pupunta? Tanong ni Love. Pupunta tayo sa rest house ko sa Tagaytay. Habang nagmamaneho ako, sasabihin ko sa iyo lahat na dapat mong malaman. Sisimulan ko sa araw na nanganak ka. Seryosong sabi ni Jarrett na nasa kalsada lang ang tingin. Tahimik naman na tumango si Love at hinanda ang sarili na makinig sa anumang sasabihin ni Jarrett. Nagsimula na nga itong magkwento. Hindi kita kaagad napuntahan noon dahil kasama ko ang papa mo. Nag-usap kami. Pinapalayo nila ako sa iyo. Hindi ako pumayag pero napao ako dahil sa isang rason na alam kong maiintindihan mo ko. Nung nagbubuntis ka pa lang, tinago na sa iyo na masela ng pagbubuntis mo. Dumating nga ang resulta na naging premature ang anak natin at hindi ito mabubuhay. Kinakailangan ng mahabang proseso at malaking pera para doon. Tanggap na ng mga magulang mo na mawawala ang anak natin kaya galit na galit sila sa akin. Pinilit nila na silang mag-asikaso sa kambal pero pinigilan ko sila. Sinabi ko na lalayuan kita kapalit ng premature baby natin. Nang mga anak ka, hindi niya hinayaan na magkita tayo pero pinigay nila sa akin ang pag-aasikaso ng anak natin na akala nila ay namatay nga. Paano mo naman nagawa ng paraan na mabuhay ang anak natin? Tanong ni Love. May hindi kayo alam tungkol sa akin. Pabulong na sabi ni Jarrett pero rinig naman yun ni Love. Kilala mo ang De Vera, di ba? Kilala sila bilang mag-asawa na mayaman dito sa Pilipinas. Jarrett Sandoval Del Vera, ang buo kong pangalan. Wala na akong mga magulang pero nanatili ang pangalan nila sa pagbuo ng Del Vera Corporation at iba pang branches ng negosyo nila.
Nag-iisa akong anak, kaya sa akin napunta lahat pero hindi ako ganun kakilala sa industriya ng negosyo. Ayokong palitan ng pangalan ko ang pinundar ng mga magulang ko. At ayokong malaman ng ibang tao na tagapagmana nila ako. Dagdag na sabi ni Jared. Nagulat naman si Love sa nalaman niya at hindi agad nakapagsalita. Kung ganun, nagsinungaling ka sa akin? Sa lahat ng sinabi ko yan lang talaga ang naisip mong itanong? Mahalaga pa ba ang pagsisinungaling ko, Love? Plano ko rin namang sabihin sa iyo ang lahat. Ang mahalaga, pinakita kong totoong ako sa iyo. Naputol lang yon. Ginawa ko ang lahat para maisalba ang buhay ng anak natin. Sinabi ko sa mga magulang mo na layuan kita pero wala naman akong sinabi na hindi kita babalikan. Wala akong ideya sa nangyari at hinayaan nila akong magdusa. Anong klaseng mga magulang ang gagawa ng ganon? Pabulong na tanong ni Love. Parehas tayong nagdusa, Love. Ang mahalaga ngayon, magkasama na ulit tayo at magtutulungan tayo sa pagpapalaki kay Alice. Huwag ka mag-alala. Kung nagdududa ka pa rin sa mga sinabi ko, ipapakita ko na lang para mas mapaniwalaan mo. Ipapatest ko kayo ni Alice para mapatunayan na anak mo nga siya. At kung gusto mo, ipapaharap ko sa iyo ang doktor na nagpaanak sa iyo noon para makapagsabi ng totoo ang sinasabi ko tungkol sa anak natin. Sige, gawin natin yan. Tila naghahamon naman na saad ni Love para makasigurado na rin dahil hindi na niya alam kung anong paniniwalaan niya. Baka nasisiraan na ng bait si Jared dahil sa pagkawala ng anak nila. Hindi niya alam. Mabuti na yung sigurado. Nilingon naman ni Love ang sanggol na nasa backseat ng kotse. Sa kabila ng mga sinabi ni Jared, sa kung ano man ang maging resulta ng mga nangyayari, umaasa si Lavinia na sana itotoo ang lahat. Umaasa siya na anak nga niyang dala ni Jared. Kahit yun lang sanang maging tama sa mga sinabi ni Jared, ayos na sa kanya. Lumipas ang ilang oras, nabiyahe na rating din naman nila ang rest house ni Jared sa Tagaytay. Bumaba sila sa kotse at hinayaan naman ni Jared na kargahin ni Lavinia ang sanggol habang pinapayungan niya ang mag-ina. Pumasok na tayo sa loob para masimulan na natin ang mga dapat nating simulan. May ngiting sabi ni Jared. Napangiti naman si Love at kahit na galit siya kay Jared noon, mas minabuti niya na muna na huwag pairali ng galit. Mas pagtutuunan niya muna ang pansin niya sa sangkol na karga niya. Pagpasok nila sa rest house, ay agad na namangha si Lavinia sa nakikita niya. Magara ang loob, may mga mamahaling kagamitan at napakalinis. May 2 kasambahay dito at isang driver. Maaari mo silang mautusan, ipapakilala kita mamaya sa kanila. Sa ngayon magbihis ka na muna at magpahinga. Ay hindi, ayos lang. Magpapalit lang ako tapos aliwin ko na si Alice. Nakasuot pa kasi ng wedding gown si Love at wala na sa kanya ang bigat nito dahil sa karga-karga niyang anak. Wala nang mas gagaan pa sa pakiramdam niya ngayong nahawakan niya ang kanyang anak na inakala niyang wala na. Tumango naman si Jared at tinawag ang kasama niya sa rest house. Pinakilala niya si Lavinia bilang ina ni Alice sa kasambahay na si Narina at Helia saka sa driver nilang si Manong Kanor. Si Rinang nag-aasikaso sa bahay habang si Helia naman ay katuwang sa pag-aalaga sa sanggol. Ma'am, subukan niyo pong i-breastfeed si Alice. Nakabattle breastfeed po siya ngayon. Saad ni Helia. Napakunot naman ang noo ni Lavinia. Sinong nagbe-breastfeed sa kanya? May kaibigan po kasi si Sir Jared, si Ma'am Christine. Si Ma'am Christine ang naghahanap ng paraan para magkaroon po ng gatas si Baby Alice. Tumango-tango na lamang si Love. Saka kinuha ang anak sa crib at sinubukan padidehin dahil may gatas siya kahit papaano. Matapos ang ilang sandali na mangha naman, si Helia. Naku, gustong-gusto niya ang gatas niya, ma'am. Tignan niyo po at mukhang nakakatulog na siya. Aliw na aliw at masayang-masaya naman si Love habang pinagmamasta ng sanggol na karga-karga niya. Lumalambot ang puso niya sa tuwing nasisilayan ang mukha ng sanggol. Masaya po ako na nakita na kayo ni Sir Jared. Pansin na pansin kasi namin ang lungkot at pag-iisa niya.
kahit nandito si Alice. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa inyo, ma'am. Hindi sa nangingialam ako pero sana palagi kayong manatili sa tabi ng anak nyo. Tsaka ni Sir, dagdag ni Helia. Salamat, Helia. Tumango naman ang kasambahay. Sumapit ang gabi, pinatulog muna ni Love ang anak sa crib nito bago nagdesisyon na bumaba para maghapunan. Nadatnan niya naman si Jared sa kusina na nagkakape. Mag-isa. Hindi ka pa kumakain. Kamusta si Alice? Tanong ni Jared. Pinatulog ko na muna siya bago ako bumaba rito. Sagot naman ni Lavinia. Tumango si Jared. Mabuti naman kung ganun. Ayos ka lang ba dito? May inaasikaso kasi ako sa kumpanya kaya wala ako masyado dito sa kabukas. Lalabas ang resulta ng DNA test nyo ni Alice. Kung may kailangan ka, huwag kang magdalawang isip na lapitan ako kaagad. Napangiti si Love. Ayos na ako. Kaya ko ng sarili ko. Kapag naging positive ang resulta ng DNA test, gusto ko sanang makausap ang mga magulang ko. Napakunot noo si Jared. Ano naman ang sasabihin mo sa kanila? Magagalit ka? Para saan pa? Hindi ba pwedeng lumayo ka na lang sa kanila? Baka kung ano pa ang gawin nila. Nag-aalala lang saan naman ni Jared. Mga magulang ko pa rin sila. Kahit na nakagawa sila ng mali noon, kailangan ko pa rin marinig ang side nila. Pero syempre, inaamin ko naman na mahirap silang patawarin sa nagawa nila. Pero ayokong pangunahan ng galit ang lahat, lalo na alam mo na sila lang ang pamilyang meron ako. Hindi naman nakapagsalita si Jared. Saka bukod doon, kailangan ko rin na makausap pa si Marco dahil sa kahihiyang ginawa ko sa kanya. Dagdag ni Love. Napakunot noon si Jared. Bakit? Seryoso ka ba talaga sa pagpapakasal sa kanya? Tila nagsiselos pa nga na saad nito. Napailing na nga lamang si Love saka umupo sa bakanting upuan at inilatag ang pagkain na nakuha niya galing sa lutuan at refrigerator. Gusto ko sanang magsimula muli, pero mukhang good timing lang ang pagdating mo sa simbahan. Narealize ko na hindi pa talaga ako handa sa bagong pagbukas ng puso sa pagmamahal. Nag-iba ang plano ko. Magsisimula ako ngayon na kasama ang anak ko. Paano kung negative ang lalabas sa resulta ng DNA test? Sumubo si Love ng pagkain bago sinagot ang tanong ni Jared. Naniniwala naman ako sa'yo. Hindi ka naman manluloko, sinungaling. Lalo na, anak natin ang nakasalalay ngayon. Kapag anak ko talaga si Alice siguro, unti-unting mawawala ang galit ko sa'yo. Kaya gusto ko sanang makausap ang mga magulang ko para malinawan din sa mga nangyari. Bakit? Kapag nalinawan ka, ano ba ang plano mo? Mananatili ka ba sa tabi ni Alice? Yun lang? Bakit? May suggestion ka ba na plano na gawin ko? Pabalik naman na tanong ni Love kay Jared. Humigop ng kape si Jared sa katinignan si Lavinia. Baka lang may iba ka pang plano. Makabuluhan na sa adi Jared. Ngumiti ng tipid si Love. Wala pa sa ngayon, siguro hayaan muna natin na sumabay tayo sa daloy ng tadhana. Hindi nagsalita si Jared at ibinalik na ang tingin sa screen ng laptop niya. Katahimikan ang namayani sa dalawa at parehong nag-focus sa ginagawa nila. Matapos kumain si Lavinia ay naligpit at hinugasan na rin niya ang pinagkainan. Matutulog na ako. Matulog ka na rin. Saka kung may tanong o kailangan ka, sabihin mo lang. Huwag kang magdadalawang isip na lapitan ako. Si Jared ang nag-offer na iisang kwarto ni Love at Alice para mas mabantayan ito ni Lavinia. Masaya naman si Lavinia para mas mapaglapit sila ng anak. Pagpasok ni Love sa kwarto, nilapitan niya ang crib ng anak. Pinagmasdan niya ang natutulog nitong mukha at sinuri ang anggulo ng sanggol. Hindi may pagkakaila, nahawig ng sanggol si Jared. Mula sa mahaba nitong pilikmata at maninipis na labi ang matangos nitong ilong, kutis at shape naman ng mukha ay kahawig ng kay Lavinia. Isang ngiti ang gumuhit sa labi ni Love. Kahit na ibalik ako sa nakaraan, pipiliin ko pa rin na maranasan ang mga sakit na naranasan ko dati
Dahil kung hindi yun nangyari, hindi kita makikita ngayon. Mabuti na lang at mabait ang daddy mo. Kahit nagalit ako sa pag-iwan niya sa akin noon bigla, bumalik pa rin siya. Bulong ni Lavinia. Hinimas ni Lavinia ang mukha ng anak bago nagdesisyon na tunguin ang kama at humiga roon. Tinignan niya ang kisame. Kailangan kong bumangon at magplano. Hindi naman pwede na mag-stay lang ako rito sa rest house ni Jared. Baka may maitulong ako sa business niya, lalo na't graduate naman ako ng business ad at maraming experience. Siguro kakausapin ko siya tungkol doon. Pagsasalita ni Lavinia na para bang kinakausap ang sarili. Unti-unti naman siyang tinatamaan ng antok hanggang sa pinikitang mga mata at tuluyan na ngang nakatulog. Nagising si Lavinia dahil sa iyak ng sanggol. Bumangon siya at dahan-dahang minulat ang mga mata. Tinignan niya ang crib ng anak at nakita si Jared na nakatayo sa gilid nito habang karga-karga ang sanggol. Anong nangyari? Gutom ba siya? Akin na, sabi ni Lavinia. Lumapit naman si Jared sa kanya at ibinigay ang sanggol. Tinaboy naman ni Love si Jared dahil nagpapadede siya. Madalas siyang nagigising tuwing madaling araw at naghahanap ng gatas. Kapag ayaw mong madistorbo ang tulog mo, pwede naman na ako na lang magpadede sa kanya. Namamonitor ko naman ang bawat kilos niya dahil sa CCTV na nakakabit sa crib niya, sabi pa ni Jared. Huwag mo muna siyang i-bottle feed dahil nandito naman ako at may sapat akong supply ng gatas. Huwag mo nga akong alalahanin dahil normal lang naman to at gusto ko rin na gawin to. Hindi kailanman disturbo ito para sa akin bilang isang ina, sabi ni Love, saka humikab. Bumalik ka na sa pagtulog. Huwag mo na akong alalahanin pa. Madami ka pang inaasikaso, hayaan mo na muna akong alagaan si Alice. Madali naman ako magising, kaya huwag ka mag-alala. Uma-attend naman ako dati ng baby care and parenting classes, kaya makakaya ko to. Dagdag pa ni Lavinia. Ayos lang ako. Tatandaan ko ang sinabi mo pero kapag gusto ko rin na tumayo para tignan si Alice, huwag mo akong itaboy. Gusto kitang tulungan. Tumango-tango naman si Lavinia. Concerned lang din naman ako sa pagod mo. Sige, ikaw bahala. Pinagpatuloy ni Love ang ginagawa niya hanggang sa tuluyang makatulog si Alice. Siniguro muna niya na okay ang sanggol bago ito binalik sa crib. Bumalik naman si Lavinia sa kama at muling pinikit ang mata para matulog. Samantala nakatayo lang si Jared sa tabi ng crib habang pinagmamasta ng sanggol. Napunta naman ang tingin niya kay Lavinia. Masaya ang puso niya na muli itong makita at makasama sa isang bubong pero unti naman itong napapawi dahil alam niya na malaki ang posibilidad na bumalik ito sa pinanggalingan niya. Kahit anumang pigil na gawin ni Jared, alam niyang muling lilingon si Love sa mga magulang nito at kay Marco. Nang makasigurado na tulog na ang dalawa ay tumalikod na si Jared para malisan ang kwarto na tanging lampshade lang ang ilaw. Sinara niya ang pinto at nagtungo sa kwarto niya para muling makapagpahinga. Kinabukasan maagang nagising si Love matapos unang maasikaso ang sanggol, binigay niya ito kay Helia para makakain siya ng agahan. Tinungo ni Love ang kusina at nadatnan doon si Rina na nagluluto. May nakita rin siyang babae na hindi pamilyar sa kanya. Gising ka na pala. Ikaw ba si Love? I'm Christine by the way. May ngiting pagpapakilala ng babae. Naalala naman kaagad ni Love ang pangalang yun na binanggit ni Helia. Ito palang kaibigan ni Jared na tumutulong sa kanya sa breastfeeding ng anak. Ikaw yung kaibigan ni Jared, right? Tanong ni Lavinia. Tumawa naman ang mahina si Christine. Yan ba ang pagpapakilala niya sa akin? Mukhang nahihiya pa siyang aminin na malapit na kaming engage. Medyo nagulat naman si Lavinia sa sinabi ni Christine pero hindi niya pinahalata. Engage? Tanong niya. Hindi pa ba nasabi ni Jared sa'yo? Hindi ako sigurado kung may feelings involved. But one thing's for sure. It's for business purpose. And I'm not against
since magkaibigan naman kami ni Jared. Mas magwawala pa siguro ako kung ipakakasal ako sa hindi ko talaga kilala. Pero alam mong may anak si Jared. Paano mo nakakayang magpakasal sa kanya? Ngumiti naman si Christine bago sumagot. Gaya nga ng sabi ko, it's for business purpose. Hindi naman ako totally mangingialam sa buhay ni Jared at wala akong problema kay Alice. Besides, pwede naman kaming maging legal guardian pareho ni Jared sa kanya. Kumunot naman ang noo ni Lavinia. Anak ko, si Alice. Sa tingin mo ba, papayag ako sa sinasabi mo? Papayag ka rin kalaunan. Walang kabang sabi ni Christine. Nakaramdam naman ng galit at pagkainis si Lavinia. Akala niya ay mabait ito pero mukhang marami talaga ang nabibiktima ng maling akala. Kumain ka na? Darating ngayon ang resulta ng DNA test niyo ni Alice. Don't pressure yourself. Darating din tayo sa mga sinabi ko kanina. Hindi alam ni Lavinia kung sarcastic ba o kaplastika ng pinapakita ni Christine sa kanya. Isa lang ang alam niya. Ayaw niya sa babaeng to. Umupo si Lavinia para kumain. Hindi naman si Christine ang nagluto kaya confident siya na kumain sa mesa. Hindi porket natulungan mo si Jared sa anak namin. Ganun na lang kadali na ipamimigay niya ang role ng pagiging ina sa iba. Ayoko magmukhang bastos pero kaya kong makipagtarayan para sa anak ko. Seryosong sabi ni Lavinia habang sumusubo ng pagkain. Really? Tila sarcastic naman na tanong ni Christine. Napahinto naman si Lavinia sa pagkain at tinignan si Christine na nakangiting nakatingin sa kanya. Don't be offended, Lavinia. Nagsasabi lang ako ng totoo. I really want to be friends with you dahil ikaw ang nanay ni Alice kaya sana magkasundo tayo. Dagdag ni Christine. Hindi nagsalita si Lavinia dahil ayaw niyang kung saan pa mapunta ang usapan. Pinagpatuloy na lang niya ang pagkain at mabilis na tumayo pagkatapos. Binoy niya ang araw na kasama palagi sa tabi niya ang anak. Hanggang sa sumapit ang gabi habang si Christine naman ay hindi niya nakita buong araw pagkatapos niyang kumain kanina sa kusina. Matapos maghapon na matulog si Alice, naisipan naman ni Love na mag-ikot-ikot sa baba habang hinihintay si Jared. Napunta naman ang tingin niya sa isang nakababa na photo frame sa may corner ng TV. Kinuha naman yun ni Love pero bago ito matignan ay nakarinig siya ng boses mula sa likuran. Gising ka pa? Hinihintay mo ba ako? Traffic kasi at nagkaroon ng emergency sa kumpanya. Bungad na sabi ni Jared nang makapasok sa bahay. Oo. Sinabi mo kasi na ngayon darating ang resulta ng DNA test. Kaya hinintay kita. Napansin naman ni Love ang hawak-hawak na brown envelope ni Jared. Inabot yun ng lalaki sa kanya na kinuha rin naman niya at binaba ang hawak niyang photo frame. Mabilis na itong binuksan. Gaya ng sabi ko, ikaw talaga ang mama ni Alice. Nakita naman agad ni Love ang resulta at positibo nga ito. Anak nga niya si Alice. Unti-unti namang dumaloy ang luha ni Love mula sa mata niya at dahan-dahan niyang tinignan si Jared. Nilapitan naman siya ni Jared at niyakap. You did your best, Love. Salamat at naging matatag ka. Hanggang ngayon, nakaya mo lahat ng pagsubok noon at kapalit nito ang pagkikita niyo ng anak natin. Bulong ni Jared. Tuluyang humigbi si Lavinia at napayakap sa lalaki. Salamat, Jared. Salamat dahil ginawa mo ang lahat para mabuhay ang anak natin. Pangako, aayusin ko ang lahat at magiging mabuting ina kay Alice. Hindi ko nahahayaan pa na maghiwalay kami. Bulong na saad ni Love. Kumawala naman si Jared sa pagkakayakap at pinahira ng luha sa mukha ng babae. Aalis ako bukas. Pupuntahan ko sina mama at papa. Umiba naman ang aura ni Jared sa sinabi ni Love. Kahit ganoon, may respeto pa rin naman si Jared sa desisyon ni Love kaya tumango rin siya. Gawin mo ang gusto mo. Basta't hindi lang madamay si Alice.
Walang problema. Saad na lamang ni Jared. Tumalikod din ito sa kanaglakad papunta sa ikalawang palapag ng bahay. Naiwan naman si Love sa sala nang biglang sumulpot si Christine mula sa kung saan. Mukhang good mood yata si Jared pero sinira mo lang, sabi ni Christine habang papalapit kay Lavinia. Wala kang alam. Seryoso namang sabi ni Love. Dahilan para mapatawa si Christine. Ako? Walang alam? Ako ang nanatili sa tabi ni Jared nung pinagtulungan siya ng mga magulang mo. Aware ka naman siguro na mabait talagang tao si Jared, pero hindi ibig sabihin nun ay hindi na siya mapupuno sa pagkadismaya at galit. Kaya nga kakausapin ko mga magulang ko dahil hindi naman makatarungan kung side lang ni Jared ang pakikinggan ko. Tumawa ulit si Christine. Gawin mo ang gusto mong gawin. Sana lang hindi na maulit pa ang sakit na naranasan Jared noon dahil hindi ako magdadalawang isip na ilayo siya. Sila ng mga anak mo sa'yo. Seryoso at may halong pagbabanta ang bawat salita na binitawan ni Christine kay Lavinia. Hindi naman kagad nakapagsalita si Love sa sinabi ni Christine. Tumalikod dito at naglakad papunta sa taas kung nasa ng kwarto nito. Kinabukasan gaya ng sinabi ni Love, nagdesisyon siya na tunguhin ang mga magulang niya sa bahay nila. Wala rin kasi itong ideya kung nasan siya dahil bigla lang siya umalis noong araw ng kasal nila ni Marco at hindi pinaalam sa mga ito kung saan siya pupunta. Lavinia? Anak, sa wakas umuwi ka na din. May galak na sabi ni Gemma sa anak at sinalubong ito ng yakap. Hinahanap ka rin ni Marco. Anong nangyari? May masama bang nangyari sa'yo? May ginawa ba si Jared sa'yo? Paano ka nakabalik? Tatawagin ko si Marco at ipapatigil na ang paghahanap sa'yo kasama ang mga pulis. Dagdag na sabi ni Gemma. Napakunot noon naman si Lavinia. Pulis? Pinahanap niyo po ako sa pulis? Ginawa niyo bang kriminal si Jared? At wala siyang ginawang masama sa akin. Kusa akong sumama sa kanya. Ma, at kusa rin akong bumalik dito. Huwag kang mag-alala, anak. Ipapatigil namin ang paghahanap sa'yo dahil nandito ka na. Sigurado ako magiging masaya si Marco kapag nalaman niyang bumalik ka. Mag-usap kayo at ayusin niyo ang lahat. Handa siyang tanggapin ka. Pa, wala nang dapat ayusin pa. Hindi ko rin naman talaga gusto si Marco. Kakausapin ko rin siya pero sa ngayon, kayo muna ang gusto kong makausap. Pinaupo ni Lavinia ang mga magulang sa sofa kaya hinarap ang mga ito ng may seryosong ekspresyon sa mukha. May gusto ba kayong sabihin sa akin tungkol sa anak ko? Panimula ni Lavinia. Tungkol sa bagay na yan, anak. Dineklara na ng doktor na mamamatay ang anak niyo ni Jared. Wala kaming ideya na may tsansa na mabuhay pa siya. Binilog ba ni Jared ang isip mo? Ginawa niya ba kaming masama sa mata mo? Sambit ni Gemma. Pinagbantaan niyo si Jared, ma. Hindi niyo siya binigyan ng pagkakataon at ngayon. Nalaman ko na anak siya ng pinakamayamang negosyante rito sa syudad. Galit siya sa'yo. Sa inyo. At ganun din ako dahil nagsinungaling kayo sa akin. Gumawa kayo ng desisyon na wala ako tungkol sa anak ko. Alam niyo kung gaano ako naghirap at nagluksa nung nalaman ko na patay na ang anak ko. Kahit na sa totoo hindi pa pala. Wala kaming masamang intensyon, anak. Alam mo kung gaano ka namin kamahal ng mama mo. Iniingatan ka lang namin. At ano man ang nagawa namin na hindi mo nagustuhan, ginawa namin yon para sa kapakanan at kabutihan mo. Sabi naman ni Jason, sa tingin niyo ba mabuti ang ginawa niyong pagbabanta kay Jared at paghiwalay niyo sa anak ko sa akin? Anak, nangyari nang nangyari. Hindi na namin maibabalik pa ang nakaraan. Hindi niyo na rin basta-basta maibabalik ang tiwala ko sa inyo. Malaki ang respeto ko sa inyo na mga magulang ko pero sinaktan niyo ang damdamin ko. Magsasalita na sana si Gemma nang may marinig silang boses mula sa may pinto. Lavinia, kailan ka lang nakauwi? Gulat na tanong ni Marco at bago pa siya makalapit kay Love, tumayo siya at naglakad palabas ng bahay na siyang
Sinundan ni Marco. Nanatili naman ang mga magulang ni Lavinia sa loob dahil alam nilang mag-uusap ang dalawa. Seryosong hinarap ni Love si Marco. Gusto kong humingi ng tawad sa lahat, Marco. Ayoko nang magsinungaling sa sarili ko at sa'yo. Gusto kita bilang kaibigan ko at hindi ko may babalik sa'yo ang nararamdaman mo sa akin. Huminga naman ng malalim si Marco bago nagsalita. Kung ganon, hindi totoo ang sinabi ng mga magulang mo na tinakas ka ni Jarrett nang sapilitan? Kusa kang sumama sa kanya. Dahil mahal mo pa rin ba siya, Lavinia? Umiling naman si Lavinia. Sumama ako para malaman ang side ni Jarrett. Buhay ang anak namin, Marco. At napakasaya ko nang malaman yun. Gusto kong magsimula muli kasama ang anak ko at maging totoo sa'yo. Sana maintindihan mo ko. Napakabuti mo sa akin at maswerte ang babaeng mamahalin mo habang buhay. Hindi ako ang babaeng yun. Ngumiti naman ang mapait si Marco bago tumango at dahan-dahang napailing na lamang. Kitang-kita sa mga mata niya ang sakit at pagkadismaya dahil sa sinabi ni Lavinia. Naiintindihan ko. Nagbabaka sakali lang din naman ako na baka mapunan ko ang nawala sa'yo kahit na alam ko na may intensyon ng mga magulang mo. Sa pera at katayuan ko, binaliwala ko yun. Dahil totoong nararamdaman ko para sa'yo. Hiling ko na sana maging matapang ka lagi at palaging may mapapatunguhan ang mga desisyon mo. Salamat sa lahat. Tumalikod si Marco at naglakad papalayo, papalabas ng gate ng bahay nila Love. Nasaktan din si Love at kahit gusto man niyang manatili pa si Marco bilang kaibigan niya, hindi rin naman niya iyon ipipilit lalo na't may karapatan naman talaga itong lumayo sa kanya. Nasaan si Marco? Pinalis mo ba siya? Hindi ba kayo nagkausap ng masinsinan? Anong nangyari? Sunod-sunod na tanong ni Gemma sa kanilapitan ng anak. Nakikinig ba kayo sa pag-uusap namin? Ano bang problema niyo? At ano ang sinabi ni Marco na may intensyon kayo sa yaman niya? Ano ang naisip niyo para gawin yon? Akala ko ba gumagawa kayo ng mga bagay na para sa kapakanan at kabutihan ko? Pero bakit pinapahiya niyo ko at sinasaktan? Hindi napigilan ni Lavinia na magalit at tanungin ng diretsahan ng mga magulang niya. Anak, pakinggan mo muna kami. Umiling-iling sa Lavinia. Lubayan niyo muna ako. Saka na lang tayo mag-usap kapag nasa katinuan na kayo. Naglakad si Love palabas ng gate ng bahay sa kapumaran ng taxi. Sa loob ng taxi hindi mapigilan ni Love na mapaluha. Hanggang sa tuluyan na siyang napahikbi. Hindi na niya alam ang gagawin sa mga magulang niya lalo na't nakikita niya na parang wala lang sa mga ito ang sinabi niya. Na parang wala silang ginawa na masama. Nasasaktan siya dahil magulang pa niya ang nakagawa ng bagay na matagal na niyang pinagdusahan. Matapos ang ilang sandali na pag-iyak ay tumahan na naman si Love. Binigay rin niya ang address sa driver na pupuntahan niya. Pagpasok ni Love sa rest house ni Jarrett ay bumungad naman sa kanya ang masayang si Christine habang inaaliw ang anak niya. Kumunot naman ang noon ni Lavinia saka lumapit. Oh, nandito ka na pala. Hapon na. Mabuti tumalis ka. Nagkaroon ulit kami ng bonding time with Dallas. May ngiting sabi pa ni Christine. Huwag kang magsalita na para bang anak mo ang anak ko. Makakasama mo siya pero hindi na gaya noon dahil nandito na ako, ang tunay niyang ina. Seryosong sabi pa ni Lavinia. Tumawa naman ng sarcastic si Christine. Chill ka lang, Love. Hindi ko sa pilitang kukunin ang anak mo sa'yo. Wala pa nga akong ginagawa. Galit ka na? Paano na lang kung may gawin talaga ako? Pinagbabantaan mo ba ako? Wala kang karapatan, Christine. Mas may karapatan ako dahil anak ko si Alice. Napangiti ng sarcastic si Christine. Alam ko pero ang tanong, may karapatan ka pa rin ba sa buhay ni Jarrett? Wala kang laban kung si Jarrett ang makakalaban mo, Love. May mas karapatan siya dahil siyang nagsumikap para mabuhay ang anak niyo. Huwag kang masyadong kampante sa pagiging tunay na ina mo kay Alice. Hindi porket nakita mo na
At nakasama siya ngayon ay buong mo na siyang maaangkin. Hindi naman kaagad nakapagsalita si Lavinia. Don't worry, Lavinia. Hindi ako magiging sagabal sa'yo at sa anak mo, pero sana wag ka ring maging sagabal sa akin at kay Jarrett. Ganun lang kasimple kung gusto mong maging simple ang lahat sa pagitan nating dalawa. Nakangiting sabi pa ni Christine, saka naglakad at iniwan si Lavinia sa sala. Tinignan ni Lavinia ang ama na nasa loob ng crib. Matapos ang ilang sandali, dumating naman si Helia na may dalang bottle feeding na may lamang gatas. May problema po ba? Tanong ni Helia nang mapansin na nakatulala si Lavinia. Wala. Magbibihis lang ako tapos ako nang bahala kay Alice. Hindi na nagtanong pa si Helia at tumango na lamang sa kahinayaan si Love na umakyat sa kwarto nito para makapagbihis. Matapos magbihis ni Love, inasikaso rin niya ang anak niya at pinatulog. Bumaba siya sa kusina para maghanap ng makakain dahil nagugutom siya. Nadat na naman niya si Rina na nagluluto mag-isa sa kusina. Ano pong maitutulong ko? Marunong din po ako magluto kahit na papano. Saad dito kay Rina. Si Rina ay may katandaan na pero mabait ito sa lahat. Ayos lang iha. Sa susunod siguro ay baka hingin ko ang payo mo sa mga gustong pagkain ni Jarrett. Hindi ba't pinagluto mo siya ng mga gusto niyang pagkain? Nagtaka naman kaagad si Lavinia sa sinabi ni Rina. Po? Saan niyo po nalaman ang tungkol dyan? Matagal na akong naninilbihan sa pamilya ni Jarrett. Saksi ako kung gaano kanya kamahal hanggang ngayon. Baka namamalikmata lang po kayo. Matagal na po kaming hiwalay ni Jarrett sa isa't isa at ang focus ko na lang po ngayon ay ang anak namin. Isa pa, masyado na pong maraming nangyari. Tsaka may nagawa din po akong mga kasalanan sa kanya. May Christine na rin po siya. Ayoko pong makagulo sa kanilang dalawa. Saad naman ni Love. Kailanman, hindi ako na malikmata kung focus mo ang anak nyo ngayon. Baka naman pwede mo ring bigyan ng pagkakataon si Sir Jarrett. Sigurado akong malalaman mo rin ang totoo sa mga sinabi ko. Kung tungkol naman kay Ma'am Christine, subukan mo ring alamin kung may sila ba talaga. Dahil sa nakikita ko hindi sila magkasundo. Bakit niya naman po nasabi yan? Tumingin si Rina sa kanya. Para ko na rin kasing anak si Jarrett. Masaya ako sa tuwing nakikita siyang masaya pero nang nagkahiwalay kayo, nalungkot siya. Umiyak, nagdusa. Gusto kong maging masaya. Ang aking alaga gaya ng hiling ng mga namayapan niyang magulang. At alam ko na ikaw ang makakapagbigay noon. Naguluhan naman si Love sa sinabi ni Rina. Nalilito siya lalo na't naaalala rin niya ang sinabi ni Christine sa kanya. Binalik ni Rina ang atensyon sa pagluluto at muling nagsalita. Isang tanong lang naman ang kailangan mong hanapan ng siguradong sagot. Mahal mo pa ba si Jarrett? Hindi nagsalita si Lavinia dahil sa tanong ni Rina. Unti-unti naman siyang nakaramdam ng kaba sa dibdib pero isinawalang bahala niya yun. Hindi na rin siya nagsalita pa at ganun din si Rina hanggang sa natapos itong magluto. Mabilis na lumipas ang mga araw, linggo at buwan. Nanatili si Love sa bahay ni Jarrett habang inaalagaan ng mabuti ang anak nila. Naroon din si Christine para maging gabay kapag wala si Lavinia. Pero para kay Lavinia, umeeksena ito. Napapansin din ni Lavinia ang pagiging malapit ni Christine at Jarrett sa isa't isa. Unti-unti naman siyang nakakaramdam ng pag-iinis na wala sa kontrol niya. At sa di malawang dahilan, sa tuwing nakikita niya ang paglapit ni Christine kay Jarrett. Malapit na ang first birthday ni Alice. Pabibinyagan na lang din natin siya para double ang celebration. Sabi ni Jarrett habang nagkakape sa kusina. Walang problema, pwede naman yon, sabi naman ni Love. Habang kumukuha ng malamig na tubig sa ref. Baka marami ang dumalo. Makikilala ka ng karamihan. Ayos lang, wag mo kong alalahanin. Baka kailangan mo rin ng tulong sa negosyo. May alam ako, kahit papaano at madali rin na turuan. Medyo nahihiya na rin kasi ako dahil parang
Pinubuhay mo na ako sa pagtira ko rito. Hindi ba't isa naman yun sa mga plano ko? Ang hayaan ka sa bahay na alagaan ng anak natin habang nagtatrabaho ako. Noon yun, Jared. Hanggang ngayon, love, wala pa rin nagbago sa mga plano ko. Ang sa akin lang ay makilala ka ng karamihan bilang ina ng anak ko at asawa ko. Inilagay ni Lavinia ang picture sa mesa habang may hawak na baso. Saka seryosong tinignan si Jared. Asawa mo? Paano naman nangyari yun? Hindi ba si Christine ang fiancé mo? Napakunot noon naman si Jared habang nagkatinginan sila ni Lavinia. San mo naman nalaman ang bagay na yan? Si Christine mismo ang nagsabi sa akin. Hindi ba totoo yun? Nagtatakang saad ni Love. Ilang sandali pa bago nagsalita si Jared. Totoo yun. Pero noon yun. Matagal ko nang nagawa ng paraan ng bagay na yun. Hindi na kami engaged at kaibigan lang talaga ang tingin ko kay Christine. Kaya ka ba umiiwas sa akin nung mga nakaraang buwan? Dahil kay Christine? May iba pa ba siyang sinabi sa'yo? Naghala lang saad ni Jared. Matagal naman bago nakapagsalita si Lavinia. May mga sinabi pa siya pero mukhang hindi mo na kailangan malaman pa. Hindi kita pipilitin sa bagay na yan. Pwede ko namang kausapin si Christine, love. Tungkol sa celebration ni Alice, naghanap na ako ng organizer at sa'yo ko sila palalapitin para ikaw ang magdesisyon sa mangyayaring celebration. Tumangutango naman si Lavinia. Hindi niya basta-basta matatanggihan si Jared, lalo na kung tungkol ito sa anak nilang si Alice. Sabihan mo na lang ako sa ibang detalye, magpapahinga na ako. Sandali, may kailangan ka pa? Kinakabahan na saad ni Lavinia dahil parang kakaibang tingin sa kanya ni Jared. Nagdadalawang isip naman na magsalita si Jared habang tuluyan na rin na umiling. Wala. Good night. Gumiti lang ng tipid sa Lavinia, saka tumalikod at tuluyang iniwan si Jared sa kusina. Tinungo niya ang kwarto niya kung nasa ng anak niya. At nagdesisyon na magpahinga na dahil malalim na rin ang gabi. Makalipas ang ilang oras, ay napabangon si Lavinia nang makarinig ng malakas na pagsigaw at pagtili. Ma'am, sir! Kumising po kayo! May kumuha po kay Alice! Sigaw ni Helia mula sa labas ng kwarto. Walang pagdadalawang isip na tumayo si Lavinia at mabilis na tumakbo palabas ng kwarto. Muntikan pa siyang matumba dahil sa hindi pa niya nagigising masyado ang diwa niya. Mabuti na lang talaga na salusyan ni Jared. Anong sabi mo? Sinong kumuha kay Alice? Mabilis namang tanong ni Jared, saka inayos ang tayo ni Lavinia. Hindi ko po alam, sir. Basta po may katandaan po siya at babae rin po. Walang ano-ano, bigla na lamang kumilos ng kusa ang mga paa ni Love at mabilis na tumakbo palabas ng bahay. Narinig niya naman ang pagtawag ni Jared sa kanya na nakasunod sa kanya sa pagtakbo. Panay naman ang lingon ni Lavinia sa gilid. Malakas ang kabog ng dibdib niya at hinihiling na sana mali ang hinala niya. Lavinia, doon siya pumunta. Saad naman ni Jason. Napalingon si Lavinia sa sumigaw at nakita ang papa niya na hinihingal. Hindi naman mapigilan ni Love ang maluha dahil sa hinala niya. Muli siyang tumakbo papunta sa tinuro ng papa niya. Matapos ang ilang sandali, napunta siya sa tabi ng dagat. Mula sa kinatatayuan, naaninag niya ang mama niya na nakatingin sa dagat. Nakatampisaw ang paa nito hanggang tuhod habang hawak-hawak ang isang sanggol. Ma, please, ibigay mo sa akin si Alice. Mag-usap tayo. Pasensya ka na sa mga nasabi ko dati. Nandito na ako. Mag-usap tayo, please. Pagmamakaawa ni Lavinia. Ang ganda ng mga bituin, anak. Hindi ba't gustong-gusto mong tinitignan ng mga bituin noon? May lambing na sabi ni Gemma. Umiiyak na si Lavinia. Kinakabahan siya sa maaaring magawa ng mama niya pero mas umaapaw pa rin ang awa niya rito. Nandito na ako, ma. Kausapin mo ko at papakinggan ko lahat ng sasabihin mo, sabi ni Lavinia. Dahan-dahan namang lumingon si Gemma kay Lavinia
at ngumiti ng malapad. Dumating ka, anak. Masaya ako makita ka muli. Galit ka pa rin ba sa akin? Patawarin mo na ako. Huwag kang mag-alala. Babawi ako, talagaan ko ng mabuti ang anak mo at ang apo ko. Mas lalo namang naiyak si Lavinia sa sinabi ng mama niya. Nilamon siya ng lungkot at pagsisisi nung umalis ka, anak. Pinatingin ko na siya sa doktor pero ayaw pa din, lumalaban siya. Patawad, anak. Patawad kung humantong ang ginawa namin sa ganito. Siguro ito na ang karma namin. Bulong ng kararating lang na ama ng babaeng si Jason. Hindi makontrol ni Love ang luha niya at patuloy pa rin ito sa pag-agos. Nawawala na siya ng lakas. Mag-usap tayo ng maayos. Ibigay niyo na sa akin ang anak namin ni Lavinia dahil kailangan niyang magpahinga para sa darating na celebration ng birthday niya. Imbitado kayo kaya pumunta kayo. Seryosong sabi naman ni Jarrett at naglakad papalapit kay Gemma. Gustong pigilan ni Lavinia si Jarrett pero hinayaan niya pa rin ito dahil may tiwala siya rito. Talaga? Pupunta kami. Kung ganun kailangan ko nang bumili ng bagong damit. Tuluyan nang nakalapit si Jarrett kay Gemma at kusa namang binigay ni Gemma si Alice kay Jarrett. Mabilis na naglakad si Jarrett papunta sa kinaroroonan ni Love. Masaya namang kinuha ni Love ang sanggol kay Jarrett habang umiiyak pa rin. Ako nang bahala sa mama mo. Magkita muli tayo kapag naging maayos na ang sitwasyon niya, anak. Pulong ni Jason sa kahinalikan ang anak sa noo. Tinignan niya ang sanggol. Kamukhang kamukha mo siya, anak. Dagdag pa ni Jason. Saka ngumiti at nilapitan na si Gemma. Hinila ni Jason si Gemma papalayo kay na Lavinia at Jarrett. Niyakap naman ni Jarrett ang mag-ina at pinatahan si Love. Matapos ng lang sandali tumahan na rin si Lavinia at nagdesisyon na bumalik sa bahay. Pagdating sa bahay ay pinaasikaso ni Jarrett kay Helia si Alice. Ayos ka lang ba? Tanong ni Jarrett kay Lavinia. Tahan-tahan namang tumango si Lavinia. Sinasabi ko na nga be. Nagulo na naman dahil sa magulang ng babae niyan. Mabuti na lang at hindi nasaktan si Alice. Hindi ba kayo naaawa sa bata? Pinapahirapan niyo ang buhay niya habang lumalaki siya. Biglang sabi naman ni Christine. Tinawagan kasi siya ni Helia kanina para humingi ng tulong. Anong ginagawa mo dito? Gabi na, Christine. Sabi naman ni Jarrett, kinagabihan. Tinawagan ako ni Helia, kaya nalaman kong nangyari. Bakit hindi mo na lang kasi sundin ang payo ko na lumuwas sa ibang bansa para makapagsimula ulit? Kaysa magulo ka ng magulo ng magulang ng babaeng yun. Anong ibig niyong sabihin? Ilalayo niyong anak ko? Singit naman ni Lavinia. Napairap si Christine. Kung pwede lang sana. Matagal nang nangyari to. Kahit na hindi ako ang nagluwal kay Alice na pamahal na ako sa batang yon at wala na akong ibang hinihiling pa kundi ang makabubuti sa kanya. Tumigil ka nga, Christine. Kung ano-anong pinapasok mo sa isip ni Love. Akala ko ba nakapag-usap na tayo? Wala pa si Lavinia rito noon. Bakit kung ano-anong sinasabi mo sa kanya? Bakit? Napaniwala ka ba masyado? Totoo naman ang mga sinabi ko sabi ni Christine. Tigilan mo na ang kalokohan mo, Christine. Mas binibigyan mo ng problema si Love sa ginagawa mo. At ako pa talagang nagbibigay ng problema? Grabe naman. Ako na nga tong concerned. Ano bang ibig niyong sabihin? Hindi ko maintindihan ang mga sinasabi niyo. Naguguluhang sabi ni Lavinia. Kung ano man ang iniisip mo tungkol sa amin ni Christine, mali ka. Magkaibigan lang kami at hindi niya ako kailanman nagustuhan. At hindi ko din siya gusto. Siguro, overprotective lang siya minsan kaya ako ang humingi ng pasensya, Lavinia. Munti ka namang mapanganga si Lavinia sa sinabi ni Jarrett. Hindi makapaniwalang tinignan si Christine. Anong tinitingin-tingin mo? Sinaktan mo ng husto si Jarrett dati, tapos bigla ka na lang babalik na parang wala lang? Hindi lang si Jarrett ang nasaktan. Ako rin. Huwag kang magsalita na parang alam na alam mo ang pinagdaanan namin. Sada mo ni Lavinia. Natahimik si Christine. Okay, fine. I know wala ako sa lugar para husgahan ka. Lahat tayo rito isa lang ang gusto.
ang mapabuti si Alice. Sa akin lang, sana mag-usap ulit kayo ng masinsinan, Jared. Yung walang taguan at labasan na ng nararamdaman. Akyat na ako. Tumalikod si Christine at tinungo ang kwarto. Ikukuha muna kita ng tubig sandali, sabi naman ni Jared. Napunta naman ang tingin ni Love sa frame na nakataob. Tumayo siya para tignan yon dahil hindi niya ito nakita. Kinuha ni Love ang picture frame at tinitigan ang picture. Medyo nagulat lamang siya nang makita na picture niya ito kasama si Jared. Nakangiti silang dalawa sa larawan habang nakangiti sa isa't isa. Matagal na ang kuha ng larawan at hindi nasahan ni Love na may larawan pa si Jared nilang dalawa. Ito na ang tubig mo, sabi ni Jared. May picture ka pa pala natin? Ako wala na. Hindi ko alam kung saan tinapon o tinago. Nasa akin. Hiningi ko sa kanila. Tinago ko. Medyo nabigla naman si Lavinia sa sinabi ni Jared at nagtaka. Bakit nasa iyo pa? Pasimple namang umiti si Jared bago sinagot ang tanong ni Love. Dahil wala naman talaga sa plano kong kalimutan ka. Hindi ko yun magagawa lalo na't palagi kitang naalala kay Alice. Habang lumilipas ang mga araw noon, ay mas lalo kitang minahal, Love. Pangarap ko pa rin ang isang kumpletong pamilya kasama ka at ng anak natin. Hindi naman nakapagsalita si Lavinia sa sinabi ni Jared. Nakaramdam siya ng pagbilis ng tibok ng puso habang nanatiling nakatitig sa seryosong si Jared. Mabibigyan mo ba ng isa pang pagkakataon ng mga pangako at pangarap natin noon? Hindi to para lang kay Alice, kundi para rin sa mga sarili natin. Mahal pa rin kita, Lavinia. At kung may nararamdaman ka pa sa akin, kahit kaunti lang hayaan mo kong palakihin yun. Hayaan mo kong iparamdam at ipakita sa'yo na totoo ako sa mga sinabi ko. Dagdag ni Jared. Dahan-dahan namang lumapit si Jared kay Lavinia at binaba ang hawak na baso ng tubig sa mesa. Hinawakan niya ang kamay ni Lavinia at tinignan nito sa mata. I'm sorry kung may mga nagawa man akong mali at masama na ikinasama mo. I'm sorry kung nasaktan kita pero wala yun sa intention ko. Palagi akong nasa focus sa pagbuo ng pagmamahal at pamilya natin. Bigyan mo lang sana ako ng pagkakataon, Love. Naramdaman naman ni Lavinia ang pag-agos ng luha niya sa mata. Mabilis nitong pinahiran at pinigilan na mapaiyak ng husto. Ayaw niyang magsinungaling sa sarili. Alam niya na kahit ilang beses niyang itanggi, may parte pa rin sa puso niya na umaasa na magsimula sila muli. Muli nilang binigyan ng pagkakataon ng pagmamahalan nila, lalo na't naputol ito na walang kasiguraduhan na dahilan at hindi pagkakaunawaan. Unti-unti namang tumango si Lavinia, dahilan para gumuhit ang malapad ang ngiti sa mga labi ni Jared. Talaga? Wala nang bawian niya na. Gagawin ko ang lahat para muli tayong makapagsimula. Masayang sabi ni Jared at hindi napigilang yakapin si Lavinia. Hindi rin napigilan ni Love ang mapangiti at niyakap din pabalik si Jared. Napapikit siya dahil muli na naman naramdaman ang mainit na yakap ng lalaki. Nanatili silang magkayakap ng ilang sandali hanggang sa hinatid na rin ni Jared si Lavinia sa kwarto nito para makapagpahinga. Lumipas ang mga araw, unti-unti namang nagiging maayos ang relasyon ni Lavinia at Jared. Sa kabila ng lahat ng mga pagsubok na pinagdaanan nila at kahit na may pagkamaldita pa rin si Christine, unti-unti namang nakikita ni Lavinia ang kabaitan nito, lalo na ang pagmamahal nito sa kanilang anak na si Alice. Tignan niyo, nakakalakad na siya! Masayang sabi ni Christine habang nakatingin ng dahan-dahan na naglalakad na si Alice. Ang bilis niyang matuto. Komento naman ni Love. Halika anak, lapit ka kay mommy. Lumiko naman si Alice at tinungong kinaroroonan ni Jared. Masaya namang sinalubong ni Jared ang anak at kinarga sa kahinagkan sa pisngi. Ano ba yan? Ako ang kasama niya buong araw pero sa'yo pa rin lumalapit. Ang daya naman. Reklamo ni Love
na ikinatawa naman ni Jared. Ganyan kasi talaga kapag mga bata pa. Mas naaamis sila sa mga hindi nila madalas makita. Hindi naman lahat. Singit naman ni Christine. Siguro nga. Oo nga pala. Hindi ba't malapit ng kasal niyo ni Justin? Hindi ba dapat naghahanda ka na? Tanong ni Jared kay Christine. Nakahanda na lahat, ano ka ba? Ngayong natablan na ako ng kapugian ni Justin. Disney princess dapat ako, no? Saka wag kayong mawawala sa event. Unang kasal namin. Tapos susunod na ang first birthday and christening ni baby. Mawawala ba kami? Baka sabunutan mo pa ako kapag hindi kami sumulpot ha? Saad naman ni Lavinia. Tumawa naman si Christine at mabilis na sumang-ayon sa sinabi ni Love. Tinignan naman ni Jared sa Lavinia. Nakontak mo na ba ang mga magulang mo? Darating ba sila? Ngumiti naman si Lavinia sa katumango. Maayos naman ang kalagayan ng mama ni Lavinia. Na-pressure ito at sobrang na-depress. Hindi naman umalis ang papa niya sa tabi ng ina niya kaya unti-unti rin itong bumalik sa katinuan. Inaasahan din nila ito sa palapit na birthday ng anak nila. Muling lumipas ang ilang mga araw hanggang sa dumating din ang pinakahihintay na event ng lahat. Sa isang malawak at magarang hardin, puno ng mga makukulay na dekorasyon at naglalakihang lobo, nagaganap ang unang kaarawan at binyag ni Alice na anak ni Lavinia at Jared. Ang buong lugar ay puno ng saya at talakhak, habang ang mga kaibigan at kamag-anak ay dumalo upang ipagdiwang ang espesyal na araw na to. Ang ganda talaga! Mabuti na lang talaga tinulungan ko si Love na mag-organisa ng event na to. Proud na proud ako. Puri ni Christine. Nakaayos sa gitna ng hardin ang isang malaking entablado na puno ng mga laruang plush, makukulay na bulaklak at isang higanteng cake na may disenyong fairy tale. Ang cake ay may 5 palapag at tinatampok ang pangalan ni Alice. Sa pinakatuktok, pinalamutian ng mga kumikislap na kandila. Excuse me, iha. Nasaan si Lavinia? Kami nga pala ang magulang niya. Sad ni Gemma. Nilingon ni Christine ang nagtanong. Ngumiti naman siya nang tipid sa katinurang kinaroroonan ni Lavinia. Unti-unti nang natatanggap ni Christine ang mga magulang ni Lavinia lalo na't nakikita niyang pagpapatawad ni Jared sa mga to. Handa rin naman siyang magiging kampi muli ni Jared sa hinaharapan naman ng mangyari. Sa harap ng entablado nakaupo si Love, nakasuot ng eleganteng damit na kulay pastel. Habang karga-karga niya, si Alice nasuot ang isang maliit na puting gown na sobrang cute na cute. Kumikislap ang mga lente ng kamera na naglilitrato sa kanya. Si Jared naman ay abala sa pag-aasikaso ng mga bisita. Nakikipag-usap at nag-aabot ng mga regalo sa kanila. Lumapit si Gemma at Jason sa kanila. Congratulations anak. Napakaganda mo at nangapo namin. Masaya ako na sa wakas. Buo na ang pamilya niyo. Buong puso naming tinatanggap si Jared bilang kapamilya natin. Sana mapatawad mo kami sa mga maling nagawa namin. Napangiti si Jared. Saka nagmano kay Gemma at Jason. Kalimutan na natin ang mga nangyari at muling magsimula ng masaya at kompleto ang pamilya. Napakaswerte namin at ikaw ang minahal ng anak namin. Naging sobrang mapagpasensya ka sa kabila ng mga nangyari. Babawi kami sa'yo, lalo na sa apo namin. Niyakap naman ni Love ang mga magulang niya at lahat sila nagpa-picture. Dumating na rin ang pare na magbabasa ng seremonya ng binyag. Ang mga ninong at ninang ni Alice ay nakapaligid sa kanila. Hawak ang mga kandila at regalo para sa kanilang inaanak. Mga kapatid, ngayong araw ay ating binibinyagan si Alice, anak ni Lavinia at Jared. Hinihiling natin ang basbas ng Diyos sa batang to at sa kanyang pamilya. Matapos ang pagbuhos ng tubig sa ulo ni Alice at ang pagsabi ng mga panalangin, nagpalakpakan ang lahat ng bisita. Nagpatuloy ang kasiyahan
sa pamamagitan ng isang salo-salo na puno ng masasarap na pagkain. Mula sa mga paboritong putahe ng pamilya hanggang sa makukulay na dessert. Habang nagpapatuloy ang selebrasyon, masayang nagtawanan ng mga bisita habang ang mga bata naman naglalaro sa isang inflatable castle. Napakaganda ng ambience. Maraming salamat sa inyong lahat sa pagdalo sa espesyal na araw na to. Kami ng asawa kong si Jared ay lubos na nagpapasalamat sa inyong suporta at pagmamahal para sa anak namin. Hindi magiging kumpleto ang selebrasyon na to kung wala kayo. Salamat sa pagiging bahagi ng aming buhay. At syempre sobra ako nagpapasalamat sa pinakamamahal kong asawa na si Lavinia. Nagpatuloy ang selebrasyon na masaya ang lahat habang ang mga bisita nag-enjoy sa bawat sandali kasama ang pamilya ni na Love at Jared. Sa bawat ngiti at halakhak, ramdam ang pagmamahal at pag-asa para sa masayang kinabukasan ni Alice. Nang matapos ang araw, magkahawak kamay sina Lavinia at Jared habang pinagmamasdan si Alice na natutulog sa kanyang stroller. Pagod na sa kasiyahan. Alam nila na ito na ang simula pa lamang ng marami pang masasayang selebrasyon sa buhay nila at ng kanilang anak. Napakasaya ni Lavinia at Jared dahil sa kabila ng nangyaring hindi pagkakaintindihan at pagsubok sa nakaraan ay nabigyan pa rin ng pagkakataon na muling bumuo at makapagsimula. Sa huli masayang nakapagsimula si na Jared at Lavinia ng pamilya. Hindi pa ito ang huli dahil madadagdagan na naman ang kanilang cute na anak ng magdalang tao muli, si Lavinia. Bukas na ang puso at isip nila sa anumang nakahandang pagsubok para sa kanila sa hinaharap. Pero magkasama pa rin nilang haharapin ng walang pag-aalinlangan at puno ng pagmamahal at may tiwala sa may kapal. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni Lavinia at Jared. Maraming salamat po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. I-comment lamang po kung gusto niyo pong magpa-shoutout. Sa ngayon, shoutout po sa mga sumusunod. Merlilyn, Emily Borak, Daisy Blasa, Nesbeth Hanaban, Maylene Versosa, Presbyteros Rose, Jen, Vanessa, Cecilia Alvior, Nesbeth, Teofila Perez, Daisy, Wenoni, Nelani Juan, Rosemary de la Cruz, Rosemary Palaganas, Imelda Forteza, Wenoni Anya Lucas, Ostonalito, Jerry Ramos, Judy Quilates, Imelda Forteza, Amalia Manabat, Cecil, Raquel Magno, Julie Hermosura, Susan Upaga, Fe Fulgencio, Juby Hernandez, Juvie Romero, Charlie Naton, Ana Vencer, Rosemary Corpus, Sunshine Sotalbo, Nelani Juan, Harem Ruhi, Kira Trisha Ortaleza, Andrea Taga, Carmelita Mendoza, Fe Navares, Lynn Lee, Jomar Ria Bueno, Jeoka Ditek, Teresita Tagian, Wawateng of Sarangani Province, Mindanao, Eileen Lomano Glagana, Merlilyn, Shirley Peralta, Miras Channel, Harem Ruhi, Anita Hernando, Judy Quilates, Mirna Josue, Lynn Lee, Lina Castillo, Emily, Wendy Bird, Mirna Josue, Madeline Escoro, Rosemary de la Cruz, Emily, Didi, Jane Magallanes, Eileen, Mark Anthony Seriales,
Evangeline, Evangelina, Alexa Annie Gomez, Jean Hesareno, Ana Vencer, Ferrer Hazel, Rodrigo Miguel, Ana, Vanessa, Chu, Abdul Lolita, Karim, OFW Pinoy, Crisola Cazar, Daisy, Cleo Waling, Emmanuel Podaderal, Judy Quilates, Babes Music and Memories, Imelda Forteza, Sen, Carmencita Falcon, at shoutout na rin po sa lahat na mawalang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po. Happy Sunday everyone!